Political Psychology Episode 5. Kapag ang takot ang ginagamit. The Political Psychology of Fear. Diretso na tayo. Hindi aksidente kung bakit palaging takot ang nangingibabaw sa politika. Nandiyan ang takot sa krimen, takot sa giyera, takot sa kaaway, takot sa pagbagsak. Dahil sa political psychology, malinaw ito. Ang takot ang pinakamabilis na paraan para pigilan ang pag-iisip at pabilisin ang pagsunod. Ang takot bilang mekanismo ay laganap sa politika. Kapag may narinig kang banta, hindi muna rason o lohika ang gumagana. Nauuna dyan ang emosyon. Sa utak, may parte na tinatawag na amygdala. Ito ang tagabantay ng panganib. Kapag na-activate ito, humihina ang function ng bahagi ng utak na nag-aanalisa at nagtatanong. Ibig sabihin, mas kaunting pagdududa, mas kaunting tanong, mas mabilis na desisyon at reaksyon. Hindi dahil mali ka, kundi dahil ganyan talaga ang disenyo ng utak. Kaya, ano ang ginagawa ng takot sa tao? Kapag takot ang nangingibabaw, gugustuhin na lang natin ng simpleng sagot. Gusto natin ng malakas na leader, yung nagpapakita na determinado kuno. Gusto natin ng mabilis na aksyon, kahit hindi malinaw, kahit wala pa talagang napapatunayan ng leader, kahit kulang sa ebidensya. Sa takot, mas mahalaga ang pakiramdam na may gumagawa kaysa sa tanong na, tama ba ang ginagawa at ano nga ba ang ginagawa nitong politikong ito? Ang paggamit ng takot sa politika ay dahilan kung bakit paulit-ulit ang mga linyang tulad nito. Delikado na, may banta na, sobra na, tama na. Kung hindi ngayon, kailan? Hindi ito aksidente. Ito ay disenyo. Kapag takot ang tao, hindi na siya nagtatanong ng detalye. Hindi na siya humihingi ng alternatibo. Hindi na siya naghahanap ng ebidensya. Sumusunod na lang siya sa silakbo ng emosyon. Kung anong sinasabi ng isang maramdaming influencer, doon din siya. Pero wag ka. Ang media ay ginagamit na instrumento para ulit-ulitin ang takot. Ang problema, ang takot ay hindi lang minsan pinaparamdam. Inuulit-ulit. Headline after headline. Video after video. Mga kwento pagkatapos ng mga nakaraang kwento. Sa psychology, ang tawag dito ay availability bias. Kung palagi mong nakikita, parati mong naririnig, akala mo mas malaki ang panganib kaysa sa realidad. Hindi dahil nagsisinungaling agad ang impormasyon, kundi dahil pinili lang kung ano ang uulit-ulitin. Namumuo tuloy ang mga tinatawag na kami versus kayo. Iyan ay isang epekto ng takot. Pinapabilis nito ang pagkakahati-hati. Kami, laban sa kanila. Mabuti laban sa masama. Kampi, laban sa kalaban. Kapag takot ka, mas madali kang maniwala ng may kaaway. Kahit hindi malinaw kung sino talaga ang kaaway. At kapag may kaaway, mas madali kang kontrolin. Kaya, nandyan ang paggamit ng emosyon laban sa ebidensya. Ating balikan ang mga ating nasabi o sinabi natin sa mga naunang episode. Nasabi natin na emosyon muna bago rason. Kapag takot ang emosyon, ang rason ay naghahanap na lang ng paliwanag para suportahan ang nararamdaman. Hindi mo binabago ang pakiramdam dahil sa ebidensya. Binabago mo ang paliwanag para sumang-ayon sa takot. Ngayon, paano mo malalaman na takot ang ginagamit sa iyo? Simpleng tanong lang.
Huwag lang pakinggan ang sinasabi. Tanungin kung ano ang hindi inaayos. May solusyon ba o pananakot lang? May malinaw bang datos o puro babala? May timeline ba o paulit-ulit na emergency? Kung takot ang inuuna, malamang may gusto silang hindi mo mapansin. Ang takot ay natural sa tao. Pero kapag hindi mo ito nakikilala, nagiging sandata ito laban sa iyo. Kaya tandaan natin, ang takot na hindi mo napapansin ay maaaring yun na ang nagdidikta ng boto mo, ng pananaw mo, at katahimikan mo. Ito ang political psychology, hindi para sabihin sa iyo kung sino ang tama, kundi para ipakita kung paano ka naapektuhan bago ka pa makapag-isip.